Welcome sa aking pinakaunang fish keeping video. Samahan niyo akong matuto ng tamang pag-aalaga ng isda sa aquarium. Lahat ng mararanasan at matututunan ko sa pag-aalaga ng isda ay isi-share ko sa inyo for 30 days. At syempre, bago tayo mag-alaga ng isda ay kailangan muna natin ang mga sumusunod. Una, aquarium. Pangalawa, filter. Pangatlo, heater. Pang-apat, oxygen pump. At ang panglima, mga decorations. Kaya nagdali-dali na akong pumunta sa pet store dito malapit sa amin para bumili ng aquarium. At nandito na nga tayo sa pet shop. Dito ay namimili ako ng swak sa budget ko na aquarium. Ito nga ang napili ko. 5 gallons na aquarium at sinamahan ko na rin ng buhangin at mga bato. At isa na ring halaman. Tumingin din ako ng mga fish na pwedeng alagaan. May maliit, may beta, pero saka na yan. Kailangan muna natin i-set up ang aquarium natin. Pag uwi ko ay agad kong hinugasan ang buhangin. Kasi sabi ni ate, pag di ko hinugasan ay mamumuti daw ang tubig ng aquarium. At ayun, namuti nga. Hugasan ko lang to hanggang sa luminaw yung tubig. At pati yung aquarium ay hinugasan ko na rin, hindi ko na pinakita kasi malaki baka mabasag. Inuna ko muna ilagay yung buhangin. Kumbaga, ito yung magiging substrate natin. Ito yung magiging patungan ng mga lahat ng ilalagay natin ng mga decorations para hindi siya directly nakapatong sa salamin. At dito ko na sinunod yung paglalagay ng mga bato. Ang paglalagay ko ng bato dito ay kahit saan. Mukha naman siyang maganda kasi nga puti siya. Ang pinakahuling nilagay ko ay ang halaman. Niligay ko siya sa pinaka-corner ng salamin para maganda. May lava rocks pa pala ako natitira kaya nilagay ko na. Nakalimutan ko, meron pala ako nito. So bali nakabili na pala ako ng filter. Yung filter na to ay 3-in-1 na siya. Meron na siyang oxygen, filter, saka ewan ko yung isa, pump ata, ganun. At dito ay maglalagay na ako ng tubig. Ang tubig na to ay galing sa tap water, so may chlorine pa siya. Kailangan pa siyang ma-set ng 24 hours bago tayo maglagay ng isda. Minadali ko yung paglagay ng tubig kaya ayan tuloy, nabulabog yung mga decorations. Moment of the truth. Papaganahin na natin yung filter. Ayan, tingnan natin kung sasabog ba o hindi. Oh, ayan. Gana. So, bago tayo maglagay ng isda ay kailangan muna natin pasingawin yung tubig kasi may halong chlorine yan. Kailangan natin paganahin yung filter habang nag-aantay tayo sumingaw yung tubig na ginamit natin galing sa gripo. Saka para safe din sa mga isda. Ayan, may mga lumulutang-lutang pa. Ano ba yan? Hindi ko nakikita. Ano yan ah? Ayan, may spider pa nga oh. What? May spider. Mamamatay siya dyan. Kawawa, namatay na oh. Ayan, may mga particles pa. Ayan oh. Ayun oh. Ayun oh, parang may hangin sa loob ng ano. Parang tawag dun, parang current, artificial current. Ang ganda yung tignan, para siyang totoo. Ayun lang yung parang hindi totoo kasi may foam. Yan. So I think is lalagyan pa natin to ng mga buhangin-buhangin. Saka marami mga taguan-taguan para mas maangas siya tignan. Alright, see you in the next 24 hours. At maglalagay na tayo ng isda. Hindi ko pa alam kung anong kukunin natin ng isda. Beta ba o ewan ko kahit ano. Parang yung mas maganda sa atin na. At nandito na nga tayo ulit sa pet shop. Ngayon ay pipili tayo ng aalagaan isda. Hindi ko talaga alam kung anong pipiliin kong isda. Ang nasa isip ko lang ngayon ay pag mas malaki ang isda, mas maganda. Kaya ito na lang napili ko, koi fish. Parang ang ganda kasi niya at ang laki. Nung nakuha na ay dali-dali na agad akong umuwi. Ang ginagawa ko pala dito ay tinatawag na acclimation. Ang acclimation ay dahan-dahang pag-a-adjust ng isda sa bagong tubig para hindi siya ma-stress o mamatay dahil sa water shock. Nilalagay muna sa aquarium ang plastic na may lamang isda ng 15 to 30 minutes. At ayun, mag-aantay lang tayo ng 30 minutes para mag-acclimate yung isda. Bumili rin pala ako ulit ng isa pang aquatic plant para naman mas gumanda para sa isda at para rin sa paningin. Because green is beautiful.
At ito pala ang pagkain niya, floating pellets. Bibigyan ko na nga pala siya ng pangalan dahil isa siyang koi fish, ang pangalan niya ay Kuyakoy. Pagkalipas nga ng 30 minutes ay tinanggal ko na siya sa plastic. At yun, welcome to your new home, Kuyakoy. Samang palad ay hindi siya umabot ng kinabukasan. Nakita ko na lang siyang palutang-lutang sa aquarium niya. Parang nilamig siya kagabi kasi naka-on yung aircon. O dahil bago pa lang yung tubig kaya hindi siya nag-adapt agad. Sadyang masela lang talaga ang koi fish alagaan. O baka nalungkot lang siya dahil wala siyang kaibigan o siya lang mag-isa doon sa loob ng aquarium niya. Lesson learned. Huwag mag-alaga ng maselang isda sa maliit na aquarium. At hindi lahat ng malalaking isda ay madaling alagaan. Kailangan ko muna magsimula sa maliit na isda, kaya goldfish na lang ang kukunin ko bukas. Nandito tayo sa second location ng pagbibilhan natin ng isda. Grabe, ang dami ng isda at ang lalaki ng mga aquarium nila. Ang daming species ng isda meron sila. Pero ngayon ang hanap ko ay goldfish. At sinabi ko na nga pala kay Kuya Joba na bibili ako ng goldfish. 5 piraso lang. Dito ako nagulat sa part na to. Naglagay sila ng oxygen sa plastic bag na may isda. Ang galing ah. Dito ako ngayon, bibili ako ng isda kasi try ko mag-pet. Nandito ako sa pet store nila. Shoutout para kay Kuya Jason. Jovan saka kay Jason. Shoutout sa inyo, bagong followers natin. Thank you boss ha. Thank you boss ha. Uwi na ako. Bike lang ako pa uwi. Galing pa akong school eh. Saka katry ko ulit mag-alaga ng isda. Pagka uwi ko ay nag-accumulate na agad ako ng bagong isda. This time sure na ako natatagal sila. Pagkalipas nga ng 30 minutes ay ginupit ko na yung plastic at pinakawalan na sila sa bago nilang bahay. Welcome goldfishes. Ang naisip kong pangalan nila ay The 5 Dishes. Ayan, cloudy pa yung tubig sa aquarium pero normal lang naman daw yan bago pa kasi yung aquarium. Hindi pa kasi nabubuo yung microbiome. Nabubuo naman ito ng kusa, kailangan lang maghintay ng mga 3 to 6 weeks. Ang microbiome ay binuubo ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa filter, algae sa salamin, biofilm sa bato, mga maliliit na nilalang sa tubig. Tumutulong silang panatilihing ligtas at malinis ang tubig para sa mga isda. So ngayon, kailangan lang natin maghintay ng mga 3 to 6 weeks. Nandito nga ulit ako sa pet shop na pinagbilhan ko ng goldfish. Bale, ang bibilin ko naman ngayon ay janitor fish. Yung black o ano, white? Yung pareho lang may presyo? Oh. Sige, yung white na lang. White na lang? Oo. Ito na lang butterfly. Sige. Sa malikot.
nilagyan na ng oxygen sabay uwi na agad. Pagka-uwi ay nag-acclimate na ako ng janitor fish ng 30 minutes para mag-adapt lang siya sa bago niyang bahay. Pagkalipas nga ng mga 30 minutes ay tinanggal ko na siya sa plastic. At yun, may naisip na akong pangalan sa kanya. Siya si Johnny, janitor fish. Kaya ako kumuha ng janitor fish o pleco para may kumain ng mga namumong algae at mga leftover food na hindi kayang linisin ng filter. At yan o, nagsisimula na siyang kumain ng mga algae. First week na pag-aalaga ng isda, tapos naging palpak man ang umpisa ay nagpatuloy pa rin akong mag-alaga ng isda. Kahit papano nasasanay na ako kasi itong inalagaan ko ngayon ay good for being years pa lang. Malay mo, next time malaking isda na talagang alagaan ko. Day 8 na, so napaisip ako, what if maglagay kaya ako ng isa pang isda? Pumunta agad ako ng pet shop para mamili ng isda. At ayan nga napili ko yung goldfish na may batik-batik na puti. At syempre, ang hindi pwede yung kalimutang step ay acclimation for 30 minutes. Pagtapos ng acclimation ay pinakawalan ko na siya sa plastic. At yun, parang stress siya kasi ang likot niya. No, parang stress nga siya kasi sobrang likot niya. Dito nga ay napansin ko siyang kumakain ng buhangin. Balikan na lang natin siya bukas kung okay pa siya kasi I'm going to sleep na. May napapansin ba kayong nawawala? Oo, yung goldfish na malaki. Pagkagising ko wala na. Yun pala kinain na ng pusa. Yun ang sabi ni mama. Nakita niya raw na kinakain na niya yung isda. Wala man lang natira. Maski kaliskis wala na. Yan yung pusang kumain ng isda. Grabe, pinili niya pa talaga yung malaki, hindi yung maliit. Ayan, so bumili nga ako ng second hand aquarium na nabili ko lang ng bagsak presyo. Kaya dali-dali ko nang hinugasan kasi gusto ko na ma-set up to. Ano kayang istang pwedeng ilagay natin dito? Bali, ang nilalagay ko nga pala dyan ay tap water lang. Hinayaan ko munang sumingaw yung tubig. Kinabukasan ay sinet up ko na ito. Una ko munang nilagay yung substrate na binili ko sa online. Kinuha ko lang yung mga bato galing sa 5 gallon na aquarium. Susunod ay mas dadagdagan ko pa ang mga decorations. Pagkatapos ay binalik ko na naman yung tubig. Ang unang nilagay ko na isda ay janitor fish o pleco. Pumunta nga ako ng pet shop na naman para bumili ng isda. Ilalagay ko siya sa kakasetup ko na aquarium na agad. Hindi nga pala isang fish lang ang binili ko, kundi dalawa. Isang tetra saka albino dragonfish. Pagkatapos nga mag-acclimate ay pinakawalan ko na sila sa plastic. Ang ganda pala netong albino dragonfin. Babalikan ko na nga lang ito mamaya kasi aalis pa ako.
Pagkabalik ko nga ay ito na lang ang naabutan ko. Patay lahat ng isda, pati yung albino dragonfin. Hindi ko na nabidyohan kasi sobrang nasaktan ako sa pangyayari. Sobrang nasaktan ako kasi oras lang ang tinagal sa akin ng mga isda. Kumitil na naman ako ng buhay. Na-nurse ko nga kung bakit naging ganun ang nangyari. Ang dahilan daw ay hindi tamang pag-cycle ng tubig. Pahinga muna ako sa fish keeping. Nasasakit ako. Nadidismaya ako sa sarili ko. Padalos-dalos kasi ako eh. Nasaktan ako dito ng sobra kasi pera, oras ang ginugol ko dito. Pero sa ngayon, ipapahinga ko muna to. Pero next time, I will try again. So I'm back na naman with a fresh mind and lesson learned from my past experience. So andito nga ako ngayon sa Acartimar para pumili ng mga isdang aalagaan. Kasi nabalitaan ko, marami pala dito mga ornamental fish na mura. Kaya tara, silipin natin kung anong meron dito. Ito, may saltwater. Ngayon lang ako nakakita ng gantong setup. Parang gusto ko na neto ah. Ito, may halimaw na isda. Ano kaya yan? Ito, may arwana na tig 120k. Ang galing ah, may shark dito ah. Ito, saltwater na puno ng clownfish. Ang ganda. Ang pinunta ko nga pala dito ay bumili ng snail at saka bato pang design sa bagong 15 gallon na aquarium. Hindi ko nga nakuhanan ang pagbili ng snail at saka bato. At pagkarating sa bahay ay agad ko na agad itong sinet up. Nag-accumulate muna sila bago ko sila nilagay dyan. At so ayan, parang di pa sila gumagalaw kasi bago pa lang. Tignan natin maya maya kung gumagalaw-galaw na sila. Napansin ko nga nagkakapitan sila. Siguro magpaparamihan sila o nag-aaway sila. At saka bumili nga pala ako ng hang-on filter sa bago nating tank. Ayan yung brand do, Sebo. Ang filter na to ay may 3 layers ng filtration. Saka saktong-sakto siya sa aquarium natin. At syempre galing to sa online. At ayan na, ang ganda, parang mayroong waterfalls. Ang ganda. At saka bumili nga rin pala tayo ng heater para sa mga masisela nating isda. At ito nga, bumili nga rin pala tayo ng shrimp para naman may kumain sa mga algae sa loob ng aquarium. Next time is bibili pa ako ng mas maraming shrimp. The next day nga, bumili ako ng balloon molly, isang babae at isang lalaki. At itong isa naman ay 2 koridora. Binili ko nga lahat ito sa Cartimar. Alam nyo ba na ang balloon molly ay isang live bearer fish? Ibig sabihin nito ay hindi na kailangan mangitlog ng isda na to at direkta isda na agad. Baby na agad, wala nang itlog-itlog, langoy na agad. Di katulad ng ibang isda na kailangan pang mangitlog. Kakalagay ko lang sa koridora na to, aktibo agad. Nandito nga ulit ako sa Cartimar para bumili ng isa pang female na molly. Kasi masyadong maligalig yung male, sundot ng sundot sa isang female. Kaya naisipan ko bumili ng isa pa para hindi na ma-stress masyado yung isang female. At ito nga yung napili ko. Dito nga pala ako bumili ng molly sa stall 80. Pagka-uwi ko ay dumating na pala yung ilaw na binili ko sa online. At ayan, tara testing natin. At finally, may ilaw na tayo. Hindi na magiging madilim ang aquarium natin. Sa kapag gabi, pag pinatay ang ilaw, ito na yung magiging ilaw natin sa gabi. Evaporate oh. Galing pa yan dun sa linyang yun oh. Galing pa yan oh. Evaporate, ang bilis mag-evaporate na ito. Saka pa rin bagong isda. Hi. Bagong molly, babae. Dinagdagan ko nga pala ng tubig kasi nag-evaporate na yung iba. Treated water na pala yung nilagay ko. Nilagyan ko ng dechlorinator at water conditioner at hinayaang mag-set for 3 days.
pagkalagay ko nga sa kanya ay dumiretso sa baba, naninibago pa siguro. Ayan, kabago-bago sinusundot na agad nitong mail na to. Ang kulit nito. Ayun nga, so ito nga yung pinaka last day ng pag-aalaga natin sa aquarium. Hindi man naging magandang umpisa, ay masasabi kong maganda pa rin ang kinalabasan nito. At yung filter nga humina na. Hindi na katulad ng dati, nung umpisa pa lang, sobrang lakas pa niya. Ngayon, hina na. At yung mga isda naman, masasabi kong masaya sila at thriving sila dyan sa aquarium na yan. Nagka-baby pa nga, tignan nyo. Grabe yung pagkatingin ko dyan, sobrang daming babies. Grabe, ang galing. So yun, ito na yung last day natin ng 30 days na pag-aalaga ng isda sa aquarium. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video na to at hindi nyo gawin yung mga mali kong ginawa. So ayun, yun lang. So thank you for watching. At syempre hindi lang ito ang pagtatapos ng pag-aalaga ko ng isda. Dahil ang pag-aalaga ng isda ay hindi nasusukat sa bilang ng araw. Aalagaan mo yung isda dahil habang buhay ang isda, responsibilidad mo siyang alagaan hanggang sa huling hantungan.